Ngayon din po ay 11 linggo sa karaniwang panahon. Nangaral ang ating Panginoong Kristo tungkol sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sabi ni San Marcos, gumagamit si Jesus ng mga talinghaga ng mga karaniwang karanasan ng mga tao para ipaliwanag ang kaharian ng Diyos. At sabi pa nga niya, depende sa kaya nilang unawain. Kaya makikita natin talagang binababa ng ating Panginoong Kristo ang kanyang mga turo at aral. Nais na kasing maabot ng tao ang kanyang ituturo, ang kanyang mga pangaral. At dito nga sa Ebanghelyo, tinuturo ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, ang paghahari ng Diyos. Na unang talinghaga, ito daw ay katulad ng isang naghasik ng binhi. Pagkatapos niyang maihasik, babalik siya sa kanyang normal na buhay at tutubo ang binhi, mamumunga, at sa tamang oras, ito'y kanyang gagapasin, ito'y kanyang aanihin. Tumutubo ito nang hindi niya namamalayan. Lumalaki ang binhi, ang trigo, nang wala siyang kontrol. At sino ang may kontrol? Sino ang may kinalaman? Ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na lumikha sa lahat, ang Ama nating Diyos na nasa langit. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, sa unang talinghaga, na ang Diyos ang may pakialam, ang Diyos ang may kinalaman, ang Diyos na mapagmahal na lumikha sa lahat, ang merong at ang laging kumikilos sa ating mundo, sa ating buhay, sa ating pamilya. Na ganun kumilos ang Diyos sa kanyang paghahari. Ito'y tumutubo, dahan-dahan, ito'y namumunga, ito'y aanihin sa tamang panahon. Binigay niya rin ang talinghaga ng butil ng mustasa na napakaliit na buto, pero pag tumubo daw, ito'y magiging pinakamalaking puno ng gulay na kaya ng mga ibon na maglagay ng pugad sa mga sanga nito. Ganon din daw, mga kapatid, ang Diyos na kung kumilos sa ating buhay, akala natin wala. Akala natin napakaliit lang. Pero lalago pala ito, tutubo pala ito, at mamumunga ng sagana. Itong pagpunta natin dito sa Antipolo, siguro sa iba ito'y parang baliwala. Ito'y walang kwenta. Ito'y walang silbi. Bakit kailangan mo pumunta sa Antipolo? Bakit kailangan mo makapagsiksikan sa traffic, sa simbahan? Ito'y parang napakaliit na bagay. Pero hinahayaan natin itong mangyari bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, bilang mga deboto ng mahal na Birhen. At hindi natin namamalayan yung ating pananampalataya, yung ating debosyon sa mahal na Birhen, mga kapatid, ay lumalago, yumayabong at namumunga. Kumikilos ang Diyos sa ating buhay nang hindi natin namamalayan. Akala nga nung iba minsan, tayo'y iniiwanan ng Diyos, tayo'y pinababayaan ng Diyos. Hindi po. Ni minsan, hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Lalong-lalo na sa oras ng karamdaman, lalong-lalo na mga kapatid sa oras ng pagsubok, nandyan ang Diyos na nagmamahal sa atin bilang isang ama. Nandyan ang mahal na Birhen bilang ating nanay. Kaya palakpakan naman natin ang Diyos. Ang maganda nating tugon, mga kapatid, sa pagmamahal na ito ng Diyos, sa pagkilos na ito ng Diyos sa ating buhay, ay tayo'y manatili sa Kanyang grasya at pag-ibig.
na tayo manatili sa kanyang paghahari. Paano? Sundin natin ang kanyang kalooban. Sundin natin ang kanyang mga utos. Isabuhay natin ang mga turo at aral ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat alam natin, kapag ginagawa natin ang mabuti, kapag ginagawa natin mga kapatid ang mga aral ni Jesus, tayo'y nasa kanyang grasya, tayo'y nasa kanyang pag-ibig at pagpapala. Pero pag tumatalikod tayo sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin tayo'y gumagawa ng masama at kasalanan. Kaya tayo nasisira, kaya tayo naliligaw ng landas, kaya tayo napapahamak. Napakasarap kaya at napakaganda kaya mabuhay sa grasya ng Diyos. Napakasarap kaya mga kapatid na mabuhay sa kapayapaan, sa pag-ibig, sa pagmamahal ng Diyos. Imagine niyo yung pamilya niyo na walang kasalanan, walang pagsisinungaling, walang pandaraya, walang pangloloko, walang pagtataksil. Lahat ay nabubuhay sa tama, sa katotohanan, lahat ay nabubuhay sa turo at aral ng Diyos. Hindi ba nandoon ang paghahari ng Diyos? Hindi ba nandoon ang kaligayahan? Hindi ba nandoon ang buhay kapag walang kasalanan, kapag walang masama, kapag walang makasarili, kapag walang sakim? Pag walang gumagawa ng kasakiman, ng pagiging makasarili sa ating pamilya, masarap mabuhay sa paghahari ng Diyos. Masarap mabuhay, mga kapatid, sa grasya at pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating hinging biyaya sa banal na misang ito, na sana tayong lahat ay makatugon, makapagmahal sa Diyos na nagmamahal at nagpapala sa atin.